Gaano kalaki nga ba yung matitipid mo sa paggamit ng isang EV or electric vehicle? Compute natin. Okay? Based sa experience ko, yung previous SUV namin tsaka itong SUV na electric vehicle, sa 6 kilometer distance, no? 6 kilometers, nung gasoline yung engine, yung dati naming SUV, kailangan mo ng 1 litro. Okay? Para mag-travel ng 6 kilometers. Yung electric vehicle na gamit natin ngayon, kailangan mo ng 1 kilowatt hour. Okay? So, 1 liter is 1 kilowatt hour for the same distance na kailangan mo. Ang 1 litro ng gas is magkano? 60 pesos. Ang 1 kilowatt hour sa Meralco, sa bahay, is 13 pesos. So, nakatipid ka na agad dyan ng 78% off sa 6 kilometers. And on average, in a month, nakaka 1,000 kilometers ako. So, sa isang buwan, yung 1,000 kilometers na yan, kung gas ang gagamitin ko, ang gagastusin ko is around 9,960 pesos. Plus, since gasoline siya, may color coding siya, yung Grab papunta sa office at Grab pabalik ng bahay is 500. So, 1,000 yon. So, in a month, that's 4,000 pesos. So, ang total ko gastos sa gas is around 13,960 per month kung gasoline engine yung gamit ko na SUV. Plus Grab kasi nga color coding. Pero kapag electric, for the same 1,000 kilometers na gagamitin ko, yung electric, ang kuryente, no? Sabi nila, baka mahal na yung kuryente mo. Actually, yung kuryente na gagamitin ko for the same 1,000 kilometers is 2,158 lang. Yun lang yung nadagdag doon sa aming Meralco bill. 2,158 for 1,000 kilometers, no? And since walang coding yung electric, hindi ko kailangan mag-Grab. So, wala akong 4,000. So, yung nasisave ko is yung difference ng 13,000 or 14,000 minus 2,000, halos 12,000 a month, no? Yung natitipid ko ngayon na gamit is electric vehicle. Galing, di ba? So, para sa iba pang mga EV tips, mga tipid tips, make sure naka-like kayo, follow, and share nyo na rin tong video na to. See you!